Naranasan mo na bang maramdaman ang apoy sa puso mo na ayaw talagang mamatay, kahit gaano pa sila kalayo, kahit gaano nakatagal ang lumipas? Minsan, pinananatiling konektado ng universo ang dalawang kaluluwa sa pamamagitan ng katahimikan, panaginip, at mga alaala na bigla na lang sumusulpot. Akala mo naka-move on ka na hanggang sa isang munting senyales ang magpaalala sa iyo na ang apoy ay patuloy pa ring nagniningas. Ngayong gabi, Sagittarius, dumating sa iyo ang mensaheng ito hindi dahil sa pagkakataon. Huwag kang mag-scroll palayo dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring baguhin ang pananaw mo sa pag-ibig, sa tadhana, at sa mga akala mong tapos na. Kumusta, Sagittarius family ngayong gabi? Ang enerhiya sa paligid mo ay kalmado pero makapangyarihan, parang katahimikan bago ang isang pagbabago na magbabago ng lahat. Sa paniniwalang Pilipino, kapag kumikislap ang apoy ng kandila, kahit walang hangin, ibig sabihin ay may isang taong malayo na nag-isip pa rin sa'yo. Marahil yan ang dahilan kung bakit hindi mapakali ang puso mo nitong mga nakaraang araw, dahil saan man sila naroroon, ang kaluluwa nila ay patuloy na umaabot sa'yo. Ang universo ay bumubulong sa pamamagitan ng mga maliliit na bagay, ang kantang bigla mong naririnig, ang panaginip na paulit-ulit, ang banayad na hangin na dumadampi sa iyong mukha sa gabi. Hindi ito mga pagkakataon lang, ito ay mga mensahe. Ang apoy sa pagitan niyong dalawa ay hindi pa namamatay, naghihintay lang ito ng tamang sandali upang muling magliyab. Kaya buksan mo ang iyong puso, huminga ng malalim, at makinig ng mabuti, dahil ang ibinubunyag ng kalangitan ngayong gabi ay maaaring siyang palatandaan na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Emosyonal na pagdiskubre. Sagittarius, may mga gabi talaga na biglang bumibigat ang puso mo nang walang malinaw na dahilan, tahimik ang paligid, ngunit ang kaluluwa mo ay tila nakikinig sa tunog na hindi marinig. Pilit mong inaalis sa isip, pinipilit mong magpatuloy, pinapaniwala mo ang sarili mong tapos na ngunit may enerhiyang patuloy kang hinahatak pabalik. At habang mas pinipigilan mo, mas lumalakas ang katahimikan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag kumikislap ang apoy ng kandila, kahit walang hangin, ibig sabihin ay may enerhiyang umaabot sa iyo mula sa isang tao. At nitong mga nakaraang araw, ang apoy mo ay hindi nananatiling payapa. Mapapansin mong biglang lumalamig ang hangin, tumataas ang balahibo mo, o kaya may kantang biglang tutugtog, isa na tila mensahe mismo para sa iyo. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay pahiwatig ng langit, mga banal na senyales na may pusong hanggang ngayon ay nagdadala pa rin ng pangalan mo. Minsan mo nang ibinahagi ang isang bagay na napakalalim, isang koneksyong lampas sa mga salita. Ang ganitong uri ng ugnayan ay hindi basta-basta nawawala, Sagittarius. Kahit maghiwalay ang dalawang kaluluwa, may paraan ang universo para manatiling magkaugnay ang kanilang mga enerhiya, parang dalawang kandilang magkalayo, ngunit isang liwanag ang ibinubuga. Marahil nararamdaman mo ito nitong mga nakaraang gabi, yung kakaibang hatak sa dibdib kapag may bagay na nagpapaalala sa iyo sa kanya. Maaaring sinubukan mo ng ilibing ang kanilang alaala, ngunit paulit-ulit pa rin itong ipinapaalala ng tadhana. Isang amoy, isang kulay, isang petsa, o isang panaginip na tila totoo. At kapag nagising ka, kumakabog ang puso mo na para bang muli mo silang nakita. May dahilan kung bakit parang may kulang sa kaluluwa mo. Ang kwento ninyong dalawa ay hindi lang isinulat sa panahon, kundi pati na rin sa mga bituin. Minsan, ang pag-ibig ay hindi nagtatapos dahil sa desisyon, tumitigil lamang ito pansamantala, dahil kailangang ayusin muna ng tadhana ang tamang oras nito. Matatag ka palagi, Sagittarius, matapang, nagliliyab, puno ng pag-asa. Ngunit kahit ang pinakamatibay na puso ay may mga sandaling tahimik itong napupunit. Totoo, may bahagi pa rin sa iyo na naghihintay. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil sa kaibuturan mo, naaalala pa rin ang kaluluwa mo. Naaalala nito ang mga tawa, mga pangako, at ang init ng pakiramdam na parang tahanan. At paminsan-minsan, sa katahimikan ng gabi, maririnig mo itong bumubulong ng pangalan mo. Sa pamahiing Pilipino, kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, ibig sabihin ay nagtatagpo ang inyong mga kaluluwa sa kabilang daigdig, nagkikita sa gitna, kahit malayo ang mga katawan. Kung napapanaginipan mo siya nitong mga araw, hindi ito basta-basta. Palatandaan ito na konektado pa rin ang inyong mga enerhiya. Maaaring hindi sila nagsasalita, pero ang kaluluwa nila ay tumatawag pa rin. Hindi kayang wakasan ng distansya ang isinulat ng tadhana. May banal na hibla na nag-ugnay sa dalawang kaluluwang itinadhana upang magturo, magpagaling, o magmahal sa isa't isa. At kahit ang hiblang iyon ay umabot man sa dagat o bundok, hindi ito kailanman napuputol.
Maaaring siya ang naging dakilang pag-ibig mo, o marahil siya ang salamin, ang taong nagpakita sa iyo kung sino ka talaga. At ngayon, hinihiling ng universo na harapin mo na ang nararamdaman mo sa halip na takasan ito. Dahil ang pagbaliwala sa damdamin ay hindi ito mawawala, mas lalakas lang ang alingawngaw nito hanggat hindi mo pinakikinggan. Ngayong gabi, habang tumatahimik ang langit at kumikislap ang mga bituin, ipikit mo ang iyong mga mata at damhin ang hangin sa paligid. Sa katahimikang iyon, may pintig ng puso na kapareho ng sayo, mahina, ngunit matatag. Ang apoy sa pagitan niyong dalawa ay patuloy pa ring nagliliyab, hindi para ikulong ka sa nakaraan, kundi para ipaalala sa iyo ang pag-ibig na minsan ay gumising sa loob mo, tapang, lambing, at katotohanan. Sagittarius, likas sa puso mo ang maghanap ng kahulugan. Hindi ka naghahanap ng pag-ibig na madali, kundi ng pag-ibig na totoo, yung uri ng pag-ibig na kayang baguhin ka. At kahit nagdulot ito ng sakit, nagdala rin ito ng liwanag. Dahil sa bawat kirot, natuto kang makinig hindi lang sa tainga, kundi sa kaluluwa mo mismo. Minsan, ang sakit na nararamdaman mo ay hindi parusa, ito ay paalala. Paalala ng universo na kahit ang pag-ibig na nawala ay hindi kailanman nasayang. Bawat damdamin, bawat luha, bawat gabing walang tulog ay nagiging panalangin, patunay na buhay pa rin ang puso mo, marunong pa ring magmahal, at patuloy pa ring nagliliyab sa apoy ng banal na damdamin. Kaya huwag mong katakutan ang pananabik na nararamdaman mo ngayong gabi. Huwag mong pigilan ang alaala na marahang kumakatok sa dibdib mo. Sa halip, sindihan mo ang kandila, banggitin ang pangalan nila ng minsan, at manalangin ng tahimik. Dahil kahit malayo sila, kahit pinaghiwalay ng tadhana ang inyong mga landas, ang apoy sa pagitan nyo ay may banal pa ring kahulugan. At marahil hindi pa tapos ang kwento ninyo sa mata ng universo. Espiritual na pagbubunyag. Sagittarius, kapag may isang bagay na patuloy na nabubuhay sa puso mo kahit matagal na itong dapat naglaho, hindi iyon pagkahumaling, iyon ay mensahe ng universo na nagsasabing may hindi pa tapos sa pagitan ng inyong mga kaluluwa. May dahilan kung bakit ramdam mo pa rin ang presensya nila sa mga sandaling tahimik ang mundo. Maaaring naghuhugas ka lang ng pinggan o nakaupo mag-isa sa may bintana, nang biglang sumagi sa isip mo ang pangalan nila, parang marahang ihip ng hangin, banayad ngunit hindi maikakaila. Hindi iyon basta pagkakataon. Sa paniniwalang Pilipino, kapag biglang dumampi ang malamig na hangin sa balat mo sa gabi, ibig sabihin ay may espiritu o enerhiya ng isang tao na dumaan sa tabi mo. At kung nangyayari ito ng higit sa isang beses, senyales ito na konektado pa rin ang inyong mga kaluluwa, patuloy na bumubulong sa isa't isa sa kabila ng oras at distansya. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang enerhiya ay hindi kailanman namamatay, nagbabago lamang ito ng anyo. Ang pag-ibig na minsang nabuhay sa pagitan ng dalawang puso ay hindi basta naglalaho, nagiging espiritu, alon, alaala. At ang mga alon na ito ay naglalakbay sa pamamagitan ng mga panaginip, mga senyales, at intuisyon. Kaya kapag nararamdaman mong malapit pa rin sila, iyon ay dahil patuloy na umiikot ang kanilang enerhiya sa paligid mo, parang gravity na humahatak sa apoy na sabay ninyong nilikha. Marahil iniisip mo, kung konektado pa rin kami, bakit kami pinaglayo ng tadhana? Sagittarius, hindi lahat ng paghihiwalay ay katapusan. Ang iba ay mga banal na pahinga, mga sandaling itinalaga ng langit upang turuan kang magtiwala, maghintay, at magpaubaya. Minsan, inaalis ng universo ang pinakagusto natin, hindi bilang parusa, kundi bilang paghahanda para sa kung ano ang tunay nating nararapat. At marahil, ang distansyang ito ay bahagi ng banal mong paglalakbay, espasyong kailangan nyo upang pareho kayong lumago bago maging posible ang muling pagkikita. Naalala mo ba ang gabing hindi ka makatulog at paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang pangalan nila sa isip mo hanggang mag-umaga? O ang sandaling bigla kang nakaramdam ng kapayapaan matapos ang ilang araw ng pag-iyak? Iyon ay mga banal na sandali, pahiwatig ng langit. Tinatawag ito ng ating mga ninuno na patnubay, mga senyales ng gabay. Kapag ang kaluluwa mo ay nagmamahal ng dalisay, nakikinig ang langit mismo. Sagittarius, ikaw ay apoy, masigla, matapang, at isinilang upang sundan ang layunin mo. Ngunit minsan, kailangang matutong magliyab ang apoy ng mag-isa upang maunawaan ang sarili nitong lakas. Ang apoy sa pagitan mo at ng taong iyon ay hindi itinadhana upang wasakin, kundi upang baguhin. Itinalaga kayong gisingin ang isa't isa, pukawin ang nakatagong pananampalataya, tapang, at pag-unawang ang tunay na pag-ibig ay hindi pagmamay-ari, kundi daloy ng enerhiya. Maging si Baba Vanga ay minsang nagsabi na ang mga tunay na koneksyon ay hindi kailanman namamatay,
lumilipat lamang sa ibang dimensyon hanggang muling magtugma ang panahon. Maaaring hindi mo sila marinig, ngunit saan man sila naroroon, nararamdaman ka pa rin ng kanilang kaluluwa. Sa tuwing ipagdarasal mo ang kanilang kapayapaan, dumadaan ang katahimikan sa kanilang puso. Sa tuwing umiiyak ka, naririnig iyon ng kanilang espiritu. Ang pag-ibig, kapag totoo, ay naglalakbay tulad ng liwanag, hindi nakikita, ngunit laging naroon. Noon, naniniwala ang matatandang Pilipino na kapag tadhana ang nagbuklod sa dalawang tao, ang kanilang mga kaluluwa ay nagpapadala ng panaginip sa isa't isa. Napansin mo bang minsan paggising mo, pakiramdam mo ay nakausap o nayakap mo sila? Hindi iyon guni-guni, iyon ay pagkikita ng inyong mga kaluluwa sa astral realm, sa lugar na walang hangganan ang distansya. Ang koneksyon niyong ito ay hindi kailangang maunawaan ng lohika. Dahil ang universo ay hindi kumikilos ayon sa lohika, ito ay kumikilos sa pagkakatugma. Minsan, itinatago muna sa iyo ng langit ang isang tao hanggang sa ganap kang maghilom, upang kapag muli kayong nagtagpo, ang pag-ibig ay bukas, hindi sugatan. At marahil, iyon ang nangyayari ngayon. Pareho kayong natututo, sa kanya-kanyang paraan, upang sa muling pagtawag ng tadhana, ang pag-ibig ninyong ibabahagi ay hindi na masakit, kundi dalisay, matatag, at walang hanggan. Sagittarius, may liwanag na sumusunod sa iyo kahit lumalakad ka sa dilim. Maaaring hindi mo napapansin, ngunit binabantayan ka ng iyong mga ninuno. Nakikita nila ang pananabik sa puso mo, at ginagabayan ka nila, hindi pabalik sa nakaraan, kundi patungo sa kapayapaan. Dahil doon muling sumisibol ang tunay na pag-ibig. Ang apoy na patuloy na nagliliyab sa pagitan nyo ay hindi sumpa, ito ay pangako. Pangako na ang tunay na pag-ibig ay hindi kumukupas, nagbabago lamang ito ng anyo hanggang dumating ang tamang sandali. At kapag dumating na yon, magiging malinaw ang mga palatandaan, isang mensahe, isang panaginip, o isang pakiramdam na parang tahanan muli. Hanggang sa oras na yon, ikaw ay inihahanda. Pinalalakas ng universo ang iyong espiritu, tinuturuan kang magtiwala sa hindi nakikita, hanapin ang kahulugan sa paghihintay, at maunawaan na ang paghihiwalay ay hindi pagkatalo. Minsan, ito ay paraan ng langit para sabihin, hindi ka pa handa ngayon, pero magiging handa ka rin. Kaya kapag bigla mong naramdaman ang init sa dibdib mo, ang panginginig ng apoy ng kandila, o ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan, tandaan mo ito, may isang tao, sa kung saan man, na nag-isip pa rin sa'yo. Naaalala pa rin ng kaluluwa nila ang liwanag mo. At kahit gaano kalayo, ang inyong mga enerhiya ay nagtatagpo sa katahimikan, tulad ng dalawang bituin na patuloy na nagliliwanag para sa isa't isa, kahit nasa magkaibang dulo ng kalangitan. Sagittarius, ang universo ay hindi malupit, ito ay eksakto. Lahat ng nangyayari ay ayon sa tamang oras. Ang apoy na nag-ugnay sa inyo ay paalala na ang pag-ibig, sa pinakatotoong anyo nito, ay lampas sa panahon, lohika, at distansya. Hindi ka nakalimutan. Ginagabayan ka. At sa tamang oras ang kahulugan sa likod ng mahabang katahimikan na ito ay tuluyang magpapakita. Pagpapahayag at gabay ng pagpapamalas. Sagittarius, ang apoy sa pagitan nyo ay patuloy pa ring nagliliyab, hindi upang ikulong ka sa nakaraan, kundi upang ipaalala sa iyo na ang pag-ibig at pananampalataya ay buhay na mga puwersa. Hindi nais ng universo na habulin mo ang mga bagay na nawala, nais nitong ihanay ang puso mo sa mga biyayang itinakdang bumalik sa tamang panahon ng langit. Ngayong gabi, nais kong gawin mo ang isang banal na ritual. Hindi ito mahika, ito ay panalangin na may galaw, isang pahiwatig ng langit na magdudulot ng kapayapaan at kaliwanagan sa iyong espiritu. Hanapin ang tahimik na sulok ng iyong tahanan, maaaring malapit sa bintana o sa ilalim ng kalangitan sa gabi. At kapag dumating na yon, magiging malinaw ang mga palatandaan, isang mensahe, isang panaginip o isang pakiramdam na parang tahanan muli. Hanggang sa oras na yon, ikaw ay inihahanda. Pinalalakas ng universo ang iyong espiritu, tinuturuan kang magtiwala sa hindi nakikita, hanapin ang kahulugan sa paghihintay, at maunawaan na ang paghihiwalay ay hindi pagkatalo. Minsan, ito ay paraan ng langit para sabihin, hindi ka pa handa ngayon, pero magiging handa ka rin. Kaya kapag bigla mong naramdaman ang init sa dibdib mo, ang panginginig ng apoy ng kandila, o ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan, tandaan mo ito, may isang tao, sa kung saan man, na nag-isip pa rin sa'yo. Naaalala pa rin ng kaluluwa nila ang liwanag mo. At kahit gaano kalayo, ang inyong mga enerhiya ay nagtatagpo sa katahimikan, tulad ng dalawang bituin na patuloy na nagliliwanag para sa isa't isa, kahit nasa magkaibang dulo ng kalangitan.
Sagittarius, ang universo ay hindi malupit, ito ay eksakto. Lahat ng nangyayari ay ayon sa tamang oras. Ang apoy na nag-ugnay sa inyo ay paalala na ang pag-ibig, sa pinakatotoong anyo nito, ay lampas sa panahon, lohika, at distansya. Hindi ka nakalimutan. Ginagabayan ka. At sa tamang oras ang kahulugan sa likod ng mahabang katahimikan na ito ay tuluyang magpapakita. Pagpapahayag at gabay ng pagpapamalas. Sagittarius, ang apoy sa pagitan nyo ay patuloy pa ring nagliliyab, hindi upang ikulong ka sa nakaraan, kundi upang ipaalala sa iyo na ang pag-ibig at pananampalataya ay buhay na mga puwersa. Hindi nais ng universo na habulin mo ang mga bagay na nawala, nais nitong ihanay ang puso mo sa mga biyayang itinakdang bumalik sa tamang panahon ng langit. Ngayong gabi, nais kong gawin mo ang isang banal na ritual. Hindi ito mahika, ito ay panalangin na may galaw, isang pahiwatig ng langit na magdudulot ng kapayapaan at kaliwanagan sa iyong espiritu. Hanapin ang tahimik na sulok ng iyong tahanan, maaaring malapit sa bintana o sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Sa pamahiing Pilipino, pinaniniwalaan na kapag pinalaya mo ang sakit sa pamamagitan ng apoy, dinadala ng mga espiritu ang iyong mensahe sa kalangitan. Kaya noon, sinusunog ng ating mga ninuno ang dahon ng laurel na may nakasulat na panalangin upang gawing layunin ang damdamin. Maaari mo rin itong gawin ngayong gabi. Kumuha ng dahon ng laurel, isulat ang iyong pangalan at ang simpleng linyang ito. Tiwala ako sa universo na pagalingin at ibalik ang para sa akin. Pagkatapos, sunugin ito ng maingat sa apoy ng kandila, at habang umaakyat ang usok, marahang sambitin. So it is, so it shall be. Sa sandaling iyon, Sagittarius, doon pinakikinggan ka ng universo, sa mga sandaling ang pananampalataya mo ay mas malakas kaysa sa takot mo. Tandaan mo ang katotohanan ito. Ang manifestation ay hindi tungkol sa pagpilit sa tadhana, kundi sa pag-aayon ng iyong enerhiya upang matagpuan ka ng itinakda para sa iyo. Kapag masyado kang kumakapit sa pag-aalala, lalo mong sinasarado ang pinto. Ngunit kapag pinalaya mo, huminga ka ng malalim at marahang bumulong ng tiwala ako sa banal na panahon, binubuksan mo ang sarili mo sa mga himala. Minsan, bumabalik ang taong mahal mo, hindi dahil tinawag mo sila, kundi dahil tinawag sila ng kapayapaan mo pabalik. At minsan naman, hindi sila bumabalik dahil napalitan na ng iyong kagalingan ang pangangailangan sa kanila. Parehong biyaya ang dalawang iyon. Parehong anyo ng pag-ibig. Sagittarius, ikaw ay apoy, isinilang hindi upang maubos, kundi upang magbigay liwanag. Ang apoy sa pagitan nyo ay hindi itinakda upang lamunin ka, kundi upang linisin ang iyong espiritu. Ginagabayan ka ngayon upang gawing pananampalataya ang pananabik, at gawing kapayapaan ang pananampalatayang iyon. Kung ngayong gabi ay sisindihan mo ang iyong kandila, at biglang maramdaman ang kapayapaan sa iyong puso, iyon na ang palatandaan. Narinig ka na ng universo. Nadala na ng iyong mga ninuno ang iyong panalangin. Hindi mo na kailangang habulin ang nakasulat na sa mga bituin. Sa mga darating na araw, pansinin mo ang mga palatandaan. Kung marahang kumikislap ang kandila habang nananalangin ka, may pusong nag-aalala pa rin sa'yo. Kung marinig mo ang paborito mong kanta sa hindi inaasahang sandali, iyon ay mensahe ng universo. Kung biglang gumaan ang pakiramdam ng paligid matapos ang iyong ritual, nagbago na ang enerhiya mo, gumagaling na ang iyong kaluluwa. Huwag mong maliitin ang mga simpleng palatandaang ito, Sagittarius. Ang langit ay bumubulong, hindi sumisigaw. Subukan mo rin ang nightly affirmation na ito sa loob ng 7 gabi. Bukas ako sa pag-ibig na dalisay, itinakda, at nakaayon. Pinalalaya ko ng may kapayapaan ang hindi para sa akin. Tiwala ako sa oras ng universo. Ulitin ito bago matulog. Sabihin ito ng marahan, may pananampalataya. Ang simpleng ritual na ito, kasabay ng apoy ng kandila, ay tulay sa pagitan mo at ng banal na katotohanan. Tandaan mo, sa karunungang Pilipino, ang pananampalataya ang pinakadakilang ritual sa lahat. Hindi mo kailangan ng engrandeng seremonya, sapat na ang sinseridad, liwanag, at pagtitiwala. Habang mas naniniwala ka, mas inaayos ng universo ang lahat upang salubungin ang iyong pananalig. Sagittarius, hindi ka kailanman naligaw. Itinakda kang muling matagpuan ang iyong lakas sa apoy na patuloy na nagliliyab. Hayaan mong maging sandali ito ng iyong pagpapalaya, ang tulay mula sa pananabik patungo sa kapayapaan, mula sa paghihintay patungo sa pagtanggap. Dahil kapag tumigil ka ng magtanong ng kailan, at nagsimula kang bumulong ng isalamat, doon nagsisimulang magbukas ang mga himala.
Sagittarius, kung mas magaan ang pakiramdam ng puso mo ngayon, ito ay dahil narinig na ng universo ang mga tahimik mong panalangin. Lahat ng naramdaman mo, ang pananabik, ang pagkalito, ang mga senyales na hindi mo maipaliwanag, hindi iyon nasayang. Lahat ng iyon ay gabay pabalik sa iyong pananampalataya. Ang apoy sa pagitan mo at ng taong iyon ay hindi kailanman sumpa, ito ay banal na paalala na ang pag-ibig, kahit pinaglayo ng distansya, ay patuloy na nagtuturo at nagpapadalisay sa kaluluwa. May mga kaluluwang dumarating upang manatili, at mayroon ding dumarating upang gisingin ang mga bahagi mo na mabubuhay lamang sa pamamagitan ng pagkawala. Sa alinmang paraan, banal ang pag-ibig na iyon at natupad nito ang layunin nito. Sa karunungang Pilipino, tinuturo sa atin na ang apoy ng pag-ibig ay hindi basta namamatay, ito ay lumilipat sa liwanag. Ang apoy ng pag-ibig ay hindi kailanman tuluyang namamatay, nagiging liwanag ito. At ang liwanag na iyon ang nagiging iyong panloob na lakas, karunungan, at kapayapaan. Kaya ngayong gabi, habang unti-unting nauupos ang kandila at lumalalim ang katahimikan ng iyong isip, alamin mo ito, hindi ka na naghihintay. Ikaw ay umaayon. Ipinaghahanda ka ng langit para sa mas dakila kaysa sa nawala. Dahil sa sandaling piliin mo ang kapayapaan kaysa sa sakit, muling kumikilos ang tadhana ng malaya. Maaaring bumalik ang taong mahal mo, hindi dahil ipinilit mo, kundi dahil isinulat na iyon ng banal na panahon. O maaaring akayin ka ng universo sa panibagong tao, isang kaluluwang lubos na kaayon ng iyong napagaling na enerhiya. Parehong biyaya. Parehong kasagutan. Sagittarius, dinaanan mo ang apoy at natagpuan mo ang liwanag. Minahal mo ng buong puso, nasaktan ka ng tahimik, at gayon pa man narito ka pa rin. Patunay ito na hindi ka kailanman iniwan ng universo. Bawat luha ay nagdilig sa lupa ng mga bagong simula. Bawat gabing walang tulog ay humubog sa iyong pananampalataya. At ngayon, ang pananampalatayang iyon ang iyong lakas. Kaya bago mo tapusin ang gabing ito, ilagay mo ang kamay mo sa iyong puso at marahang sambitin ang mga salitang ito. Pinalalaya ko ng may pag-ibig. Tiwala ako sa banal na panahon. Handa na ako sa kapayapaan, sa pag-ibig, at sa aking tadhana. Hayaan mong maging ito ang huling panalangin mo, hindi ng paghingi, kundi ng pagiging. Dahil kapag nagpasakop ka sa pananampalataya, tumutugon ang langit. Kapag pinili mo ang liwanag kaysa sa takot, ginagabayan ng mga ninuno ang iyong landas. At kapag naniwala kang ang apoy ay patuloy na nagliliyab para sa isang layunin, ang mga himala ay tahimik na nagsisimulang magbukas. Sagittarius, hindi nagtatapos ang iyong kwento, nagbabago ito ng anyo. Ang parehong apoy na minsang nag-ugnay sa iyo sa ibang kaluluwa ay siya na ngayong sulo na magliliwanag sa iyong daan pasulong. Lumakad ka ng may biyaya, maniwala sa tamang oras ng iyong buhay, at tandaan, ang pag-ibig na itinakda para sa iyo ay laging makakabalik, kahit gaano pa ito kalayo.